Si Tatay Digong guys, malapit na. Ito na po ang aabangan natin sa pag-uwi ni Tatay Digong dito sa bansa natin. Kung ano po ang mga mangyayaring hudyat ng mga sumusuporta sa kanya o maghuhudyat po ba siya kung ano pong gagawin po sa administrasyon ni BBM. Kaya hindi po natin masabi na yung pagbabalik ni Tatay dito ay maging okay po ang lahat. Hindi po natin alam kung ano po ang iniisip ng mga tao na nagsuporta kay BBM, lalo na po yung mga kamusliman na sumusuporta sa kanila. Kasama po natin si kaibigan natin Windy. Magtatanong po tayo kung anong mangyayari kung si Tatay ay makakauwi na po dito, kung peaceful na po ba at kung wala na po bang kaguluhan. Kaya nakakatakot po ito guys, kung ano man po ang kanilang paghihiganti. Kung sakali man maghihiganti po siya, sa totoo lang guys, parang hindi na maganda ang takbo ng ating buhay dito sa ating bansa. Kung magulo man doon sa ibang mas magulo po dito sa ating kaibigan. Nais ko pong itanong sa inyo kaibigan, kasi sinasabi na po ninyo, mayroon kayong impormasyon na may pag-asa ng makakabalik na si Tatay at makakaligtas po sa kanyang kaso sa war on drug killing na sinasabi po ng mga nag-paabot nito, kung ano po talaga ang hinaharap po niyang kaso. Kaya nandito po tayo, gusto kong malaman kaibigan sa inyo kung ano po ba ang mangyayari. Maging tahimik na po ba ang aming bansa kung si Tatay Digong ay makakabalik na dito? Ano po ba ang inyong maipaabot sa mga tao, lalo na yung mga tao na madaling matatakot at magpanik? Sabi ng kaibigan, dapat maging matatag kayo. Hindi po ninyo alam at hindi po natin alam ang pagbabalik ni Tatay Digong, kung mabuti man po ang mangyayari dito o katahimikan po ba o kaguluhan. Kasi ang nakikita ng ating kaibigan, no, nakakatakot po ito ipaabot guys. Kaibigan, huwag mo na lang muna ipaabot nito. Oo, kasi hintayin na lang po natin kung ano pong mangyayari. Ang sa akin lang po dito na may paabot natin, kaguluhan po ba o tahimik? Kaguluhan pa rin guys. Kapag makauwi si Tatay, kaguluhan pa rin. Maghanda kayo. Dahil po marami pong mabubulabog na mga namumuno dito sa ating bansa. Maraming mabubulabog. Mas lalo pa itong sisiklab po ang kaguluhan nito dahil po sa kanilang ginagawa. Kaibigan, nakakatakot man po ito, pero alam ko hindi ito pababayaan ng Panginoon dahil po ay marami pang mga tao na mabubuti. Oo. Sa lahat po ng mga nag-alala po, kaya Tatay Digong, huwag po kayong mag-alala ha. No? Nakikita natin yung kanyang attorney na naka-wheelchair na lang. Noon pagkatapos hindi po makapagsalita. Kaya dito tayo, magtatanong po tayo kung bakit po nagkakaganito po yung kasama ni Tatay Digong po doon. Ano po bang nangyari kaibigan? Dahil po sa stress at saka yung klima? Oo, sana naman po ay maging okay po ang kanyang kasama ni Tatay Digong po doon. Oo. Sana po yung namumuno dito sa Pilipinas ay matauhan na at maging mabuti na papaabot kung ano man po ang dapat po na ipaabot po dito sa bansa natin, yung batas na para hindi po yung mga tao na magkakagulo. Kumusta po kaibigan? Sana po. Grabe guys, wala pa rin. Kaibigan, si Tatay Digong, kailan kaya ito makakabalik dito? Malapit na po talaga. Salamat po. Ito man po ay napakabuting impormasyon, pero ngunit hindi natin alam guys kung anong mangyayari pagdating ni Tatay dito. Kaibigan, ito lang po ang masabi ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagpapaabot sa amin, lalo na yung mga katanungan po ng mga tao na nag-alala ngayon dahil po ay mayroon po ng paparating na kaguluhan. Sana po ay
hipuin ang puso ng ating presidente na sana po ay maging okay ba ang ating mga Pilipino, na hindi na po sana magkampi-kampihan para magsama na lang po ang kanilang tandem ni Sara Duterte. Hindi naman natin pinapangarap ito. Madadamay pa rin tayo, di ba? Naku, kung sakali man guys, pag uwi ni tatay, abangan na lang po ninyo kung anong mangyayari ha. Kasi hindi po lahat ng bagay ay pwede po natin maipaabot sa inyo, kasi meron po mga masilan at nakakatakot po itong pangyayari. Ngunit pabala ng ating kaibigan, laging maghanda, laging matatag ang pamilya, at saka hindi lang po tayo pwede magkampante sa mga taong jablo ngayon. Marami pong magbibiktima, hindi lang mga demonyo kundi pati pa yung mga kalamidad, no? Nandyan lagi, dapat mag-ingat tayong lahat. Kasi sinasabi na po talaga ng ating kaibigan na mangyayari po talaga ang kaguluhan. Meron pang mga China, meron pang China na patuloy po ang kanilang lalo na ngayon ay nawalan po ng respeto ang China mula nang si Duterte ay pinapakialaman nila. Pinakialaman po ng administrasyon, hindi po nila, hindi po. Yun pala ay administrasyon pala natin. Kaya salamat po sa lahat po na makapanood sa atin. Kayo na lang po ang mag-igo ani nga mga video katulad kay kining pagpapaabot sa atong amigo. Pili man ni panghadlok kundi para ni sa inyo na makapaghanda kayo. Abangan na lang po natin, no? Maraming mga tao na gusto makabalik na si tatay, ngunit hindi po natin alam kung ano po ang mga mangyayari pa dito kapag dating ni tatay. Guluman po ito o tahimik, sana po ay wala pong mga planong masama sa bawat isa, sana, para walang madadamay po. Alam po ba ninyo guys kung bakit po natatakot ating kaibigan? Kasi lagi po natin ipinapaabot po yung balita tungkol po sa kaguluhan para lang po, no, makapaghanda kayo. Pasensya na po kayo kung ito man po ang naipaabot ng ating kaibigan. Lalo na po yung taga-Amerika, mag-ingat po kayo. No, marami po tayong mga subscriber doon. Hindi po natin alam na yun ay mayroon din po silang haharapin po ng mga pagsubok dyan na matindi, lalo na po si Trump, no? Marami pong nasagasaan po ng mga bansa, kaya dapat po wala pong safety po dito sa ating mundo. Ngunit kung tayo ay laging sumunod at magdasal, yun po ang ating sandata, at yun po talaga ang makapagligtas po sa atin. Kaya sana po naman, no, na kayo ay okay ngayon. Sa lahat po ng mga nag-alala po tungkol sa kaguluhan, wag po kayo mag-alala. Kung ano man po ang meron, tatanggapin na lang po natin. Basta ihanda lang po natin ang ating sarili na tayo ay ingatan sana ng Panginoon. No, pasensya na po kaibigan, lagi kayong nadadamay dito. Oo, marami pang mga hindi nagkagusto sa inyong ipinapaabot. Kasi po daw ay hindi totoo, gusto po nila na yung mga baser talaga, masakit-sakit din yung mga ano nila. Kaya hindi ako magtatagal dito kaibigan. O ipapaabot ko na lang po doon sa iba yung mga kachatmate po natin dito sa messenger natin. Ipaabot ko yung babala ninyo.